Maraming pagkakataon na humiling sa akin si Buboy. Ang gusto niya ay tuluyan na akong maangkin, pero lagi akong tumatanggi. Mga bata pa tayo, Buboy, at may pangarap pa ako. Iyon ang lagi kong dahilan, pero ang totoo, bagamat gusto ko siya at nasasarapan ako sa mga ginagawa niya, ay tinatansya ko pa rin ang damdamin ko para sa kanya. Kung mahal ko ba siya o baka dala lang ng init ng katawan. Isa pa hindi ko nga alam kung ano yung sa amin. Kung ano din ba ako sa kanya ni hindi nga siya nanligaw sa akin. Basta na lang nangyari yung una naming romansa at nagtuloy-tuloy na. Nasasarapan kami, yun lang ang alam ko. Hanggang sa isang araw ay dumating sa bahay si tatay at nagulat ako dahil kasama niya si Joaquin. Hindi na daw nila nasabi sa akin. Pumanaw na ang mama ni Joaquin dahil na din sa sakit. Ang masakit pa ay wala ni isang negosyo nila ang natira. Ang mga kapatid daw ng mama ni Joaquin ang nagpatakbo mula nang magkasakit ito. Si Joaquin naman ay walang alam sa pagnenegosyo. Dahil si tatay na din ang kinalakihang ama ni Joaquin ay naging malapit ito sa kanya. Kaya hindi niya ito maaring pabayaan na lang. Alam niyang mahihirapang mamuhay si Joaquin na mag-isa. Lumaki itong spoiled. Walang alam na trabaho dahil hindi naman ito nakaranas ng hirap ng buhay. Sa madaling sabi ay sa bahay namin titira si Joaquin kasama namin ni Lola. Nay, okay lang po ba sa inyo na dito muna tumira si Joaquin? Abay, oo naman, basta hindi lang siya maselan sa pagkain, okay siya dito. Masasanay din po siya na magkakaharap kami noon sa hapagkainan kasama si Buboy. Napansin ko na parang nag-iba si Joaquin. Tahimik lang ito at tipid kong ngumiti. Inisip ko na lang na marahil ay nagluluksa pa sa pagkamatay ng mama niya. Naalala ko tuloy yung nga panahon na madalas niya akong asarin at tuksuhin. Yung tawag niya sa akin noon na kangkong dahil mahilig ako sa kangkong. Yung sinabi ko sa kanya noon na kakain din siya ng kangkong. Mukhang magkatotoo na yun sa isip-isip ko pa, dahil yun ang madalas naming ulamin. Nagpahinga na sila Lola at tatay at si Buboy ay unuwi na din. Nasa silid ako, hindi ako makatulog, iniisip ko si Joaquin. Alam kong nasa sala lang to natutulog. Wala kasi kaming ekstrang silid. Hindi naman sila maaring magtabi sa higaan ni tatay. Binata na siya at mahihiya na tumabi yun kay tatay. Lumabas ako ng silid para uminom ng tubig. Madilim na ang paligid dahil patay na ang mga ilaw. Papunta sa kusina ay nadaanan ko ang sala. Kahit madilim ay kita ko ang paggalaw ni Joaquin habang nakahiga. Napahinto ako sa tapat niya. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Matagal ko itong pinakiramdaman. Naisip ko kasi na baka nahihirapan siya makatulog dahil unang gabi niya iyon sa bahay. Didiretso na sana ako sa kusina nang bigla na lang itong magsalita. Bakit di ka pa natutulog mo na sabay bangon nito? Nalito ako sa isasagot ko. Baka kasi nahuli niya ako na pinagmamasdan siya. Nauuhaw kasi ako, Joaquin, kukuha sana ako ng tubig. Tumayo ito at pumunta sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong pitsel ng tubig at baso. Sinalinan niya ang baso at iniabot sa akin. Salamat, pero kaya ko naman kumuha ng tubig sa ad ko. Hindi ito sumagot, umupo lang ito. Ako naman ay umupo din sa maliit na sofa. Ininom ko ang tubig na binigay niya. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Bigla akong napahawak sa hita ko para takpan yun. Maiksi at manipis na short lang ang suot ko. Yun kasi ang lagi ko pantulog. Napansin niya ang pagtatakip ko sa hita ko. Kinuha niya ang kumot niya at inabot sa akin. Alam ko na ang ibig niyang sabihin na gamitin ko ang kumot para itakip sa hita ko. Naninibago ako sa kinikilos niya. Ibang-iba na ito sa dating Joaquin na makulit, mapang-asar at presko. Ngayon ay tahimik lang ito. Dahil bukas na ang ilaw ay mas napagmasdan ko ito, mas natitigan ko ang mukha niya at napansin ko na lalo itong gumwapo. Crush ko siya noon dahil sa kagwapuhan kit lagi akong inaasar. At ngayon binata na siya ay mas lalong lumitaw ang gandang lalaki. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Para bang nabato-bala niya ako sa pagtitig ko dito? Parang ang saya ko na hindi ko maiplaliwanag. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya. Matutulog na din, sagot ko. Humiga ito at hindi na muling nagsalita pa. Kaya kahit nais ko pa itong kakwentuhan, ay ala na akong nagawa kundi bumalik sa silid ko. Ilang oras pa akong nag-isip bago tuluyang makatulog. Hi now na. Nagising ako sa pagtapik-tapik sa akin ni Buboy. Tanghali na muna, bumangon ka na daw, sabi ni Lola. Ano ka ba, Buboy, pasok ka ng pasok agad? Bakit, ano bang bago muna? Dati pa naman akong pumapasok dito para gisingid ka Iba na ngayon, Buboy, andito na si tatay at may iba ding tao sa bahay. Baka kung ano pa ang isipin nila sa ad ko. Sorry Mona, hindi ko naman alam na mali pala ang ginawa ko. Wala naman mali, Buboy, dahil dati mo naman yun ginagawa. Pero sana maintindihan mo. Ayaw ko kang mag-isip ng iba sila, tatay. Sorry ulit, Mona. Sige na, mauna na ako sa kangkungan, sunod ka na lang kung gusto mong tumulong. Yun lang at lumabas na ito. Nakadama ako ng awa. Nabigla kasi ako kaya naman nasungitan ko siya. Nang mga panahon na iyon ay pareho na kaming tapos ng high school ni Buboy at nag-iipon lang kami para sa kolehiyo.
Mahina na si Lola at halos kami na lang talaga ni Buboy ang nag-aasikaso ng kangkungan. Madalas ay si Buboy na din ang naghahatid ng mga kagangkong sa mga suki namin gamit ang tricycle ng tatay niya. Madalas na din kasing magkasakit ito. Kaya naman malaking tulong talaga sa amin si Buboy lalo na sa akin. Kaya nakonsensya ako nang masungitan ko siya. Nais kong bumawi kay Buboy. Agad akong lumabas ng silid at naligo. Pagkatapos ay hinanda ko na ang almusal namin. Pansin kong wala si Joaquin sa sala. O anak, gising ka na pala. Si tatay nakalalabas lang ng silid. Upo tay, tara na po at nag-almusal na tayo. Tatawagin ko lang po si Lola. Hayaan mo muna magpahinga ang lola mo muna at masama daw ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Si Joaquin nga po pala, tayasan? Andun sa likod tumulong kay Buboy. Talaga? Gulat na tanong ko kay tatay. Oo anak, kailangan niya matuto sa buhay dito muna kaya OJ lang yun tumulong siya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero nakadama ako ng pag-aalala dito. Dali-dali akong pununta sa kangkungan para tignan ito. Uy Joaquin, bakit ginagawa mo yan? Baka hindi mo kaya, ako na dyan, saad ko. Kaya ko naman siguro muna pag-aaralan ko. Tsaka wala din naman akong gagawin. Sigurado ka ba? Ikaw ang bahala ha, pero pag di mo kaya wag mong pilitin. Hindi na ito sumagot at tipid ng ngiti lang ang ibinigay sa akin. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Patuloy ang pagpaparamdam sa akin ni Buboy ng kagustuhang maulit-uli ang mga dati naming ginagawa. Pero kahit nasasabik din ako ay pinipilit kong umiwas. Si Joaquin na kasi ang laging laman ng isipan ko. Tuwing nakahiga ako bago matulog ay lagi ko itong naiisip. Kung ito ang magpaparamdam sa akin ay baka hindi ko mapigilan at bumigay ako. Kung ano ba ang isasagot ko sakaling isang araw ay magtapat ng pag-ibig sa akin ito. Kung ano ba ang gagawin ko kung sakaling bigla na lang akong yakapin o halikan nito. Tatanggi ba ako o hindi? Yun ang gabi-gabing laman ng isip ko. Ang dahilan kung bakit napupuyat ako. Kung bakit kahit namimiss ko ang romansa ni Buboy, ay pilit ko itong iniiwasan. Kung bakit pilit kong iwinawaksi sa isip at puso ko si Buboy. Pero umabot na ang isang taon ay walang ginawa, walang sinabi. Hindi man lang nagparamdam ng kahit konting interes sa akin si Joaquin. Ano ang gusto nito? Ako pa ang manligaw? Halos ako na ang magpakita ng motibo. Ako na ang magpaparamdam pero bakit manhid ito? Minsan naisip ko tuloy baka bakla ito. Kasi madalas pa siyang makipag-usap kay Buboy. Baka si Buboy ang gusto niya. Hanggang sa napagod at nainip na ako na umasa dito. Siguro nga ay hindi ako ang tipo nito sakaling hindi man ito bading. Itinigil ko na ang pantasya ko. Malaking kalokohan lang siguro ang umasa pa ako na magugustuhan nito. Pare-parehas kaming nag-aaral ng kolehiyo noon. Si Buboy at Joaquin ay mas naging malapit na magkaibigan. Magkatropa, mas madalas na sila na nga ang magkasama. Kahit sa kangkungan ay kita ko ang closeness nila. Anak-alis kami ni Joaquin ha, sasamahan ko siya sa Maynila at may mga kailangan siyang asikasuhin. Paalam sa akin ni tatay. Ikaw na ang bahala sa lola mo at ilang araw kami doon. Sige hutay, ako na pong bahala kay lola. Ewan ko ba pero para bang nakadama ako ng tuwa nang sabihin ni tatay na ilang araw sila sa Maynila. Naalala ko kasi si Buboy. Na-exit akong bigla. Tutal wala naman akong makitang pag-asa sa amin ni Joaquin. Dapat siguro ay ibaling ko na ulit ang atensyon ko kay Buboy. Pag-alis ni tatay ay agad akong naligo. Alam kong dadating si Buboy. Dinalhan ko ng pagkain si Lola sa silid nito at pinainom ng gamot. Lola, pag may kailangan kayo tawagin niyo lang po ako ha, saad ko.